Hello everyone, welcome back to the Paragons channel, and in today's video, another question for us and to all of you who are here in Canada or who wants to go here in Canada. So the question is, what is the difference between working here in Canada or in other countries like Philippines? So mga working environment, kung anong pinagkaiba nila or comparison. First, here in Canada, there's no gender requirements. Like sa atoa in the Philippines, like nagi na sila must be female or must be male with pleasing personality. But here in Canada, wala na siya inanang qualifications. For as long you are qualified sa work when it comes to skills, di ba? And then what else? Edad. Yeah, the age. Wala sila gipiling edad. Yeah, so you can work here. Maski tiguang na ka. Basta pwede pa ka, able pa ka to do the job. Pwede gyapon. Yeah, so usually sa Philippines kay at least 18 years old until 35 years old, so na age requirement. But here in Canada, wala. So makakita jud kanila nga naa ato like sa mga establishments, sa mga tiguang na they can still work. So wider opportunities here when it comes to like mga edad-edaran na ka nga sa mga age 40 to 50 or even 60. So maka-work lang ka for as long you're qualified sa skills. So here also, like if we're working until 7 until 3 p.m. Stop the clock na ka, stop the work. So inana siya dere. So if more than ka na 30 minutes na work after your work shift, they will give you overtime. But unlike the other, like I don't know, but for me in my experience, wala siya overtime for that. So that's one of the benefits if you're working here in Canada. Yeah. And we also asked some of our friends about the working experience nila in Canada or in other countries. Ano bang pinagkaiba ng work dito sa Canada compare sa other countries or sa Philippines or yung sa Taiwan na nag-Taiwan ka? Sa Philippines, hindi ako ganong malaking pagkakaiba kasi sa Philippines, contractual usually, di ba? Especially before time na bago ako mag-Taiwan or mag-Canada. Pero sa Canada, sa Taiwan, sobrang, based on my experience, sobrang hirap doon kasi 7 days a week. 12 to 15 hours a day yung work namin eh. Tapos bali makaka-day off ka lang kapag Chinese New Year or yung pinaka-importanting holiday lang talaga sa kanila. So yun lang yung time na makakapag-off ka. Tapos dito sa Canada mas madali kasi 8 hours lang yung trabaho. Optional na yung kung gusto mong mag-overtime or siyempre kung gusto mong mas malaki yung kita, kailangan mong double job. But sa case namin siguro unang 2 hanggang 3 taon doon lang ako nag-double job. I mean, isang full-time tsaka isang part-time. Pero hindi siya force na kailangan mo talagang gawin. Hindi mo kailangan. So anong mga disadvantages? Disadvantages sa Taiwan, hindi ka naman magiging permanent resident. Dito sa Canada, pwede kang maging permanent resident, pwede kang maging citizen. Tsaka kung talagang ang focus mo is for family, dito sa Canada. Pipiling. Canada. Thank you! Kung i-compare mo sa yung work mo dito sa Canada and then work mo sa Philippines, anong pinagkaiba nun?
And what are the disadvantages and advantages? Okay. Since graduate ako ng bachelor's degree sa Philippines, maganda yung naging work ko sa Pilipinas. So, office job, direkta na agad. Kaya kung sa work, okay ako sa Pilipinas. And since nasa corporate world nga, yung mga benefits namin is okay, maganda sa Pilipinas. Tapos ba't nag-Canada ka? Nag-Canada kami kasi dahil ng inay. Marami nagsabi sa amin na maganda daw dito. Maganda daw ang quality of life dito. Which is tama naman. Comparing sa work, dito mag-i-start ka talaga sa simula. Yung bachelor's degree namin, hindi namin nagamit. So, it takes time. Siguro hindi nagamit agad. So 6 months to 2 years bago mo makuha yung gusto mo talaga naman. So gagapangin mo talaga, magsisimula ka sa baba hanggang sa dito. In terms of benefits naman, ang maganda dito is of course yung hospitalization, tapos yung schooling ng mga bata. Yun yung difference. Tapos yung benefits sa work. Benefits sa work, I think it's the same. It's the same. Since libre na yung hospitalization sa government, tapos dental benefits or insurance na lang sa work, it's almost the same as sa Philippines. Since kung nasa same level ka na ng setup dito sa Canada. Ang medyo risky lang is yun nga, mag-start ka talaga sa zero. So hindi ibig sabihin na nandito ka nasa Canada is para sa lahat. Ang maganda lang dito, this is a land of opportunity. So, basta masipag ka, kaya mo lahat. Kaya mo lahat bilhin. As long as cowboy ka na. How about sa sweldo? Ang sa sweldo, well, to tell you honestly, kung dito mo gagastusin yung pera, it's almost the same as in the Philippines. That's for me. It's almost in the same. But, kung yung pera mo is dadalhin mo sa Pilipinas, it's big. Yan. Tingnan naman. Yeah, tama. Proportion yung sweldo dito doon sa gastos natin. Pero sa Philippines kasi, kahit malaki sabihin natin malaki yung sweldo mo, pero sobrang taas din ng mga bilihin doon. Parang ang baba pa rin ng sweldo natin kung titingnan. Pero dito kasi, yun nga, parang proportion yung cost of living natin doon sa sinusweldo natin. Yeah. So, tama. And also again, may opportunity ka. Lahat mabibili mo dito as long as nagtatrabaho ka. Yun ang kaganda. Oo. So, yung ratio nga is dun talaga pinagkaiba. Thank you! Thank you for watching. Please like and subscribe. See you in the next one. Niung ka nga ikim mo pag ay klaro mo dre. Okay. I-bright mo nga nang hindi siya ganun kaitim. Wow. May director, may manager. Ano ba tong vlogger na to? Bye!